Tawagin natin impostor. Diba? Impostor ito numero 1. Dahil dito, dapat kang tanggalin sa pagka-congressman. Okay? So, ang gagawin ko nito ngayon, pasensya ka na, Mr. Erwin Tulfo, at mapipilitan ako, maobliga ako magsampa ng kasong quo warranto laban sa iyo at ipapatanggal na kita sa House of Representatives sa pamamagitan ng quo warranto. Pagkatapos, pagka-congressman, sasampahan din kita at the same time ng criminal case na election offense, kung tawagin, for material misrepresentation. Kasi hindi mo nilagay sa iyong certificate of nomination at hindi nyo dinisclose na ikaw pala ay Amerikano, hindi ka pa Pilipino o nung panahon na yon. So ngayon, because of that, makukulong ka pa hanggang 6 na taon. Because of that, at isa pa, you will forever be disqualified from occupying any political or non-political or non-appointed positions in the government. Kaya ang pwede mo lang gawin, magnegosyo ka, magpatuloy ka ng pagkamedya mo, hindi ka babawalan dyan. Kaya ang mangyayari niyan, mapipilitan ako. The first thing that I will do in 2025 is to file before the Supreme Court. Sa Supreme Court na ako direkta magsampa. That case of quo warranto to remove you from the House of Representatives. May magtatanong dito mga abogado, bakit hindi sa House of Representatives Electoral Tribunal? Ladies and gentlemen, you be educated that the body called House of Representatives Electoral Tribunal has jurisdiction only on matters or issues that occurred or that arose from or that originated from election. Ito hindi nag-originate sa election. Nag-originate ito sa law na nagsasabi na walang sinuman na mga tao na magiging nominee sa party list kung siya ay hindi Filipino citizen sa araw ng eleksyon. Klarong-klaro na, wala nang depensa si Erwin Tulfo rito. Matatanggal siya sa Kongreso. Matatanggal siya sapagkat siya ay hindi Pilipino nung siya ay ginawang nominee number 4 ng party list ng ACT-CIS noong May 9, 2022 election. So ngayon, ito nga siya yung Mr. Erwin Tulfo. Ladies and gentlemen, ang conclusion ko po rito ay magsasampa po ako ng disqualification, patanggalin ko pa siya sa Kongreso. Bakit po siya matatanggal sa Kongreso? Sa rason po na wala siyang karapatan na magiging nominee ng ACT-CIS party list. Bakit po? Nakasaad na po yan. Nakasaad na po yan sa Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi, no person shall be a senator unless he is a natural-born citizen and on the day of the election. Ibig sabihin, kasama rin dyan yung House of mga congressmen. At least is that he is, sa kanya, sa senator. Pero dito tayo papasok ngayon sa Section 6. No person shall be a member of the House of Representatives. Walang tao, sinuman, ang magiging membro ng Kongreso sa House of Representatives, maliban lamang kung siya ay natural-born na Pilipino sa noong araw ng eleksyon. At saka siya ay hindi bababa sa edad na 25 years old. At saka marunong bumasa at sumulat. At maliban sa party list representative, dapat nakatira siya sa distrito ng minimum of 1 year. Pero, ibig sabihin, kung party list ka, kasama ka sa requirement na dapat ikaw ay natural-born Filipino citizen. Okay? So, ngayon, ladies and gentlemen, iangat ko po yung araw kung kailan natanggal, ni-revoke ng US government ang kanyang citizenship. Ang kanyang citizenship po ay ni-revoke ng United States government sa noong effective noong October 11, 2022. Bakit? Kasi noong October 11, 2022 po, sa kapalang niya natanggap ang revocation. Iyan ang petsa. O yan, October 11, 2022. Sulat sa kanya, ito ang pangalan niya sa US government. Eric Sylvester Tulfo. At sinulatan siya na nire-revoke ng kanyang citizenship. Akalain mo, 4 na beses siya kumuha ng US passport.
lahat dineklara niya na siya ay American citizenship at lahat na dineklara niya na siya ay si Rich Sylvester Tulfo. Tapos, ang pinakahuli niyang pag-apply ng passport ay may numero ito na 566-701-788 at ito'y ginawad ng US government noong August 6, 2021. Pero, sa kasamaang palad, nag-apply siya ng G2 visa. Ano ba yung G2 visa? Visa po yan na binibigay ng American government sa mga opisyal ng ibang bansa na gustong pumasok sa Amerika. At doon, nilagay niya, nang ito'y nilabas noong September 14, 2022, yung G2 visa, na siya ay ipinanganak sa Tacloban City, sa Leyte. So ngayon, ibig sabihin po, ito yung binasihan ng American government sa pagtanggal ng kanyang citizenship. So, pinatanggap sa kanya yung revocation order noong October 11, 2022. So, kung pinatanggap sa kanya, ibig sabihin, nawala ang kanyang citizenship noong October 11, 2022. So, ibig sabihin, noong October 10, 2022, siya ay Amerikano pa. Kung siya ay Amerikano pa, hindi siya pwede magiging nominee ng party list ACT-CIS. Kailan ba nagkaroon ng eleksyon? Kasi sinasabi bawal sa araw ng eleksyon na yung hindi Pilipino na nominee ay bawal tumakbo. At dahil tumakbo siya bilang nominee number 4 ng ACT-CIS ay disqualified siya automatic to become a nominee. Ang ulitin, iklaro ko lang, ang disqualified dito hindi yung partido ha. Ang disqualified dito yung nominee. Hindi siya pwede maging nominee. Kaya ano ngayon ang mangyayari? So ang gagawin ko nito ngayon, pasensya ka na, Mr. Erwin Tulfo. Dapat, hindi naman pwede na ako nakadiscover, hindi ko pwede ipikit ang mata ko riyan. At mapipilitan ako, maobliga ako magsampa ng kasong kuwaranto laban sa iyo at ipapatanggal na kita sa House of Representatives sa pamamagitan ng kuwaranto. Ano po yung ibig sabihin ng kuwaranto? Ang kuwaranto po ay ibig sabihin, ikaw ay walang kwalifikasyon para maging nominee, kaya kung wala kang kwalifikasyon para maging nominee, ikaw ay hindi pwede magiging congressman ng party list. So ngayon, ang tanong, bakit wala ka ng kwalifikasyon? Sapagkat po, iniutos po sa Section 6 ng Article 6 ng ating Constitution na walang sinuman ang pwedeng magiging nominee ng party list kung ikaw ay hindi natural-born Filipino citizen. At dahil ikaw ay American citizen, sa panahon ng May 9, 2022 at natanggal ang pagiging citizenship po sa Amerika noong October 11, 2022, ikaw ay hindi pwede uupo na bilang nominee, magiging congressman na magre-representa sa ACT-CIS. Kaya, ang mangyayari niyan, mapipilitan ako. The first thing that I will do in 2025 is to file before the Supreme Court. Sa Supreme Court na ako direkta magsampa. That case of kuwaranto to remove you from the House of Representatives. May magtatanong dito mga abogado, bakit hindi sa House of Representatives Electoral Tribunal? Ladies and gentlemen, you be educated that the body called House of Representatives Electoral Tribunal has jurisdiction only on matters or issues that occurred or that arose from or that originated from election. Ito hindi nag-originate sa election. Nag-originate ito sa law na nagsasabi na walang sinuman na mga tao na magiging nominee sa party list kung siya ay hindi Filipino citizen sa araw ng eleksyon. Kailan ng eleksyon? May 9. So, dahil dito, dapat kang tanggalin sa pagka-congressman. Okay? Pagkatapos pagka-congressman, sasampahan din kita at the same time ng criminal case na election offense, kung tawagin, for material misrepresentation. Kasi hindi mo nilagay sa iyong certificate of nomination at hindi nyo dinisclose na ikaw pala
ay Amerikano, hindi ka pa Pilipino. O nung panahon na yon. So ngayon, because of that, makukulong ka pa hanggang 6 na taon. Because of that. At isa pa, you will forever be disqualified from occupying any political or non-political or non-appointed positions in the government. Kaya ang pwede mo lang gawin, magnegosyo ka, magpatuloy ka ng pagkamedya mo, hindi ka babawalan dyan. Pero kung okupa ka ng opisina, sa pamahalaan, bawal na po sa'yo. Okay? Ang problema kasi sa inyo, kung papalaos na kayo ng mga media, yung mga politiko, diba dyan, ng mga artista kagaya ni Dan Fernandez, gaya ni Philip Salvador, gaya ni Bong Revilla, ni Jingo Estrada, sila, lahat po sila, dahil mga laos na sila, dito sila ngayon pumapasok sa politika. Yan. Kasi pag laos na sila, wala na silang kikitain sa takilya. So, yan ang katotohanan ng buhay dyan. Kaya i-reject nyo na sa totoo lang. Panawagan ko, lahat ng politiko na artista o mga actresses, babae man lalaki, pati si Vilma Santos, ay i-reject niyo pati si Lucky Manzano dyan sa Batangas. Sa mga Batanggenyo. So, si Bayani Alamag, Bayani Hernandez Alamag dyan sa Calaca, ay wag nyo nang iboto ito si Vilma Santos at saka si Lucky Manzano, pati anak niya na si Ryan Recto. Magagagawa lang yan ng mga tinatawag na political dynasty. Pero iisa lang itong aking topic ha. Nagsisigwila ng konti, pero ang ibig sabihin, klarong-klaro na, wala nang depensa si Erwin Tulfo rito. Matatanggal siya sa Kongreso. Matatanggal siya sapagkat siya ay hindi Pilipino nung siya ay ginawang nominee number 4 ng party list ng ACT-CIS noong May 9, 2022 election. Kaya, yung ibang bagay, kahit hindi na natin i-discuss, ganon din ang pauwian. At least, yung importanteng bagay, kuwaranto ang gagamitin ko. Hindi po ako magsasampa para malaman din ng mga abogado rito. Sige, kahit irigalo ko na lang kay Tulfo sa mga abogado niya, pag-aralan nila kung anong kaso ko, at sabihin ko na sa inyo, magsasampa po ako sa Supreme Court, nagpuwaranto, patanggal kita. Bakit Supreme Court? Ganito, paliwanag ko sa inyo mga positioning ko. Number 1, hindi ito bagay na nanggaling sa eleksyon. Kasi tapos ng eleksyon O si senatorial candidate, Wilson Carretero Ahmad. Okay, kailangan siguro makipag-contact ka sa akin, mag-usap tayo kung paano kasi most likely hindi na makahabol ang pangalan ko sa official list ng candidates ng pagka-senator. Anyway, kahit makahabol, pwede tayo mag-usap, magsuportahan tayo. Kaya ko lang, suportahan mo rin ang mga party list namin sa Bunyog ay sapat na sa akin. So anyway, at suportahan ka rin ng Bunyog para sa senatorial candidacy mo. So mag-usap tayo para magkakilala tayo. Anyway, ayaw ko talaga maging senador ito si Erwin Tulfo. Kasama na si Ben Tulfo. Please lang mga kababayan, walang magagawa yan. Hindi mga mangmang naman yan. Dinadaan lang sa sigaw-sigaw yan. Wala silang utak. Yun lang aking masasabi dyan. Dinadaan lang sa tapang ng loob. Lakas loob. Ang problema sa kanila, malakas pa sila mang-away. Tapos, marami naman pala silang dumi sa kanilang mga mukha. Hindi ata nila alam yung kanta ni Rico Puno na sinasabi, bago mo linisin ang dungis ng yung kapwa, hugasan ang putik sa mukha. Ayun, Tulfo Kabyo, may kasalanan din dito si Rapi Tulfo, si Ramon Tulfo na kanilang pinakakuya, si Ben Tulfo, kaya dapat din, pwedeng sabihin na sila ay mayroong kuntsabahan na ginawa kay Erwin Tulfo. Imposible po na hindi nila alam na si Erwin Tulfo ay citizen pa ng Amerika noong 2022. Kaya kayo rin, pwede rin kayo magiging complicit o pakipagkutsaba na kasuhan din kayo ng criminal case na material misrepresentation na makukulong hanggang 6 na taon at pagpaparusahan na hindi na makatakbo. Ganon din, isama na natin si Rapi Tulfo. Kasi sa totoo lang, sobrang yabang naman niya. Hindi naman siya marunong. General knowledge sila naman alam nyo. Kung makasalita kayo, makamura kayo ng abogado. Parang tatapakan nyo na, lalaitin nyo, makamura kayo ng pulis.
Although maraming pulis na tiwali, parang tinatapakan nyo, wala nang dangal sa inyo mga tao. Di ba? Ulitin ko ha, yan ang PEDSA. May 9, 2020, October 11, 2022 ay American citizen pa siya. So, sa May 9, American citizen pa siya. So, dito na lang pinutol noong October 11, 2022. So, iangat natin yung pangalawang page nito. Pag makita mo dito kung sino mga opisyal ng US Embassy na pumirma. Okay? At makita mo rito, ang mga pumirma ay na-verify ko na mga totoong opisyal ng US government. Ito po sila. Hindi ko muna. Ito. Yan. O, sino mga pangalan? Palaki natin. Ang pumirma sa ilalim si Stephen Angel Smith. Ang nagnotaryo sa ilalim si Attorney Michael Leach. Consul siya, notary public doon sa US Embassy sa Manila. Okay. So ngayon, sino ba itong si Angel Smith at saka si Angel Smith at saka si Michael Leach? O ito, ipakita ko sa inyo si Michael Leach at saka si Angel Smith. Ito pa si Michael Leach. Ito, lihitin mo ng mga opisyal ng US Embassy. So, ito po. Ito si Michael Leach na nagnotaryo. Tingnan nyo kung sino si Michael Leach. Palakihin ko ha. Michael Leach. Pogi, bata pa oh. So, Foreign Service Officer. Yan, Foreign Service Officer ng US Government. Arlington, Virginia, United States of America. Okay? So, iyan po ang nagnotaryo sa revocation ni Mr. Tulfo. So, titingnan naman natin si Angel Smith, si Stephen Angel Smith, kung sino naman siya. Ito naman si Stephen Angel Smith. Siya po ang pumirma ng pag-revoke ng citizenship ni Mr. Eric Sylvester Tulfo, aka Erwin Tulfo. Yan po. Si Stephen Angel Smith, yan, U.S. diplomat with United States Foreign Service sa Washington, District of Columbia, United States. Ayan. Yan po ang pumirma ng revocation ng citizenship ni Erich Sylvester Tulfo. Ngayon, pwedeng i-depensa ni Tulfo. Hindi naman ako yan eh. Ang tinanggalan ng citizenship. Si naman yan? Si Erich naman, hindi naman ako Erich. Ngayon, ang problema nito, established na ginagamit mo ang pangalan na Erich. So, ibig sabihin, ang pinag-usapan dito, personal ng tao, sinong aktual na tao gumagamit ng citizenship. Ikaw yun. Hindi na balik kung anong pangalan ng bitbit mo. Ikaw yun. Naging sundalo ka pa ng Amerika na nakapagsilbi ka pa sa Iraq War noong 1991. So, yan po yan ang pinaka-problema ngayon. Yan ang regalo ko na Happy New Year's gift ko sa buong Pilipinas na natimbog na natin ito yung isang dakila na tawagin natin impostor. Di ba? Impostor ito numero 1.